Amen. Praise God. Biso to, beloved ko raguro. Purihan Diyos. Everybody say praise the Lord. Tayo tumayo po mga minamahal. Ito sa pagkakagim po natin. Ito beloved mahal mga rahal. To our beloved. O then praise Kuya Andy Binyas. Praise the Lord. Galvisyo, the beloved preacher, Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, maminamahal tayo po itumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, nagilang Diyos, ang mamala, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Ilaw mo sa amin sa araw na to na kami ay nilala mo rito sa iyong bahay santuario upang sambahin, purihin, at pasalamatan. Thank you so much, Lord, for the love, for the mercy, for the compassion, for the guidance, for the Holy Spirit that touching our heart. I beseech you, God, to please anoint the humble servant to deliver with love and message to the brethren and bind Satan cast out hindrances in our midst right now. To the first prayer of their beloved parents in the Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dear Savior, and give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and always remembering and cherishing the blessed teaching and preaching of our beloved noble pastor, Wilson Almeida, and our beloved stand pastor, Lina Almeida, on the greetings to all beloved Almeida family, beloved children, and I greet also my beloved family, my midwife, my children, my co-workers, my co-preachers. At sa all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat mga webcast viewer natin na naroon sa buong daigdig, ay magandang araw po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, napakaganda na yung mga patutuo natin na pakinggan, nagkakabless. Kaya hindi pwede sa gawain ng Diyos walang patutuo, walang testimony. Kaya ang testimony po ay reality to prove beyond the shadows of a doubt that our God that we serve is really alive, and we are in the truth because our God is moving in our life. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang topic natin sa araw na ito, mga minamahal, pag-ibasa po yung Matthew chapter 6, verse 9 up to 14. In Matthew chapter 26, verses 36 up to 39. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, kabanata 6, ang talata ay 9 hanggang 14. Magsinalangin nga kayo ng ganito, Ama na namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yes, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. 11. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. 12. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. 13. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. 14. Sapagkat kung ipapatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama na nasa kalangitan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At Matthew chapter 26, verses 36 up to 39. Kindly lang. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, kabanata 26, ang talata ay 36 hanggang 39. Nang magkagayoy, dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Gethsemane. At sinabi na sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin. 37. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at naglumong totoo. 38. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. 39. At lumakad siya sa dako paroon
At siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Sabi dito sa katapusan ng bersikulo, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Palakpakan natin, Diyos. Maminamahal yung panalangin ng Panginoon sa God's Maybe puro siya huhulihin, hindi basta-bastang agonizing ginawa niya. Naglalangin ng Panginoon, pero tingnan mo yung kanyang prayer, basahin natin. Father, if it be possible. Kung sa Tagalog pa, kung pwede lang. Ang prayer ng ating Panginoon is a great example, highlights for us that we should follow His steps. Ang prayer ng Panginoon ay buong pagpakumbaba. O my Father, if it be possible, kung pwede lang, let this cup pass from me. Tanggalin mo yung salot, darating sa buhay kong kamatayan. May dugtong, nevertheless, not as I will. Hindi po ngunit hindi po ang kalooban kong masunod, but as thy will, kundi ang iyong kalooban. Amen ba? Amen. Amen. So, balik tayo dito sa may tinuro ng Panginoon nga prayer, yung itanong the Lord's Prayer. Dito sa the Lord's Prayer, makita rin natin anong sistema ang prayer ng ating mahal na Panginoon. Dito sa 9, sabi niya, after this manner, therefore, pray. Manalangin po tayo. Our Father, the same. Dito naman, O my Father. Ito naman, Our Father, which art in heaven, nasa langit. Hallowed be thy name. 7, banal ang iyong pangalan. Thy kingdom come, darating iyong paghari. Thy will be done in earth. Palagi may thy will be done. Amen? Kalooban palagi masunod sa lupa. As it is in heaven. Sa lupa, kailangan masunod ang kalooban ng Diyos. Ganon din sa langit. After that, anong dugtong? Give us this day our daily bread. Hingi ka na ng pagkain. Pangalawa, and forgive us our debt. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Maging nagkakasala sa amin as we forgive our debtors. And lead us not into temptation. Ito yung prayer natin. Ilayo mo kami sa mga temptation, but deliver us from evil. Ligtas mo kami sa mga kasamaan. So after that, for thine is thy kingdom, and the power and the glory, forever, forever. Amen. Palagpagan po natin ang Diyos. Ngayon, mga minamahal, yung ating tema dito ay tinatawag na thy will be done. Yung salitang thy will be done. Napakinggan natin dalawang prayer ng Panginoon. Lahat mayroon thy will be done. Puro lahat. Hindi po sa kanyang kalooban manalangin. Pray. Itong pattern sa prayer. Kaminsan, kasi napakinggan ko yung mga nagkukot ako ng inyong mga testimony. If we make a prayer, kung gagawa tayo ng prayer, dapat ganitong pattern. Palagi mo unahin, amahan ko sa langit. Amen. Kasi ang Diyos natin, we recognize and acknowledge nga siya ay sa langit, yun ang pinakatruno niya sa langit. Kaya doon tayo palagi humingi, Ama ko nga nasa langit, our Father and my Father which art in heaven. You acknowledging that that our God is in heaven, because heaven is His throne, yan ang langit, this is His kingdom. Then, hallowed be thy name. Ang ibig sabihin, ina-acknowledge natin nga siya po ay banal ang kanyang pangalan. Na dapat nating respetuhin, galangin ng lubusan, kaya ang Diyos natin na pinaglingkuran din sinasamba sa langit, siya po ay Diyos nga banal at makapangyarihan.
Hindi po basta-basta manalangin ka lang diretso. Ibig sabihin, buong pagrespeto, buong pagluwalhati, buong pagpupuri, buong pagtataas, at pagkikilala sa Kanya, nga siya'y tagala nga Diyos nga gumawa ng langit at lupa at ang Kanyang trono ay sa kalangitan, ay siya'y banal nga Diyos. Amen ba? Amen? Ayang dugtong pa dito. Pagkatapos, dito, ano sabi? Thy kingdom come, darating ang iyong kaharian. Maghahari ang Diyos sa langit. We always recognizing nga ang Diyos ay babalik at maghari sa lupa. He reign this earth. And thy will be done in earth. Ang iyong kalooban ang matsunod dito sa lupa. Hindi po ang ating kalooban. Amen ba? Amen. Minsan malalangin tayo iba eh. Parang tayo pang ang Diyos ang parang susunod pang Diyos sa atin eh. Iba. Thy will be done on earth, Lord, as it is in heaven. Masunod bang kalooban niyo sa lupa, ganoon din sa langit. Pa hindi mo masunod ang kalooban niyo sa lupa, hindi ka pwede sa langit. Amen. Hindi ka pala pwede mapalangit. Hindi ka pwede mo jump, hindi ka pwede mo lampas. Kailangan dito sa lupa, dito ang training ground. Dito tayo tinitrain ng Panginoon. Dito po muna sa lupa kay may mga churches. Dito tayo tinuturuan ng ating Panginoon. Paano natin masunod ang kalooban ng Diyos sa lupa. At ganoon din sa langit. Pag nasunod natin ang kalooban ng Diyos sa lupa, ganoon din. Masunod natin ang kalooban ng Diyos sa langit. Pwede tayo papunta ng langit. Amen ba? Sunod. Aya ka pa magsabi na, give us this day our daily bread. At bigyan mo po kami, Lord, ng pagkain namin araw-araw. Ito dito araw-araw eh. Kasi ang tao araw-araw kumakain. Amen ba? Amen. May almusal, may pananghalian, may hapunan. Ay, may mga merienda pa nga eh. May mga midnight snack pa, mayroon pang dawn snack, mayroon pang early breakfast. Pagdating naman mga 8 to 7, mag-snack na naman sila, magmerienda. Pag ang mga tao maraming pera. Pero at least, ito naman talaga yung pati ng panalangin eh. Give us this day our daily bread. Araw-araw mo kami bigyan ng pagkain. Bahala na kung anong klaseng pagkain. Basta may pagkain. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At nangigyan na tayo ng Diyos ng pagkain, ito na. Humingi tayo ng patawad. At Lord, forgive us our debt. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. At ganoon din, patawarin mo rin kami sa nagkakasala sa amin. Amen ba? Amen. As we forgive our debtors, patawarin mo rin ang nagkakasala sa amin. Inay may mga tao nga ginano natin, kailangan marunong tayo maghingi ng tawad, marunong din tayo magpapatawad. Amen ba? So pagkatapos, saka pa natin ulit. Sunod nga prayer, and lead us not into temptation. Ito palagi bantayan nyo. Gairan mo ako, Lord, at ilayo mo ako sa temptation. Kung minsan ang Kristiyano, iba, tayo ang pumupunta sa temptation. Nakalimutan natin yung prayer, and lead us not into temptation. Pero tayo, sometimes, we are go on to temptation. Binabaliktad natin. But deliver us from evil. Imbis i-deliver ng Diyos sa masama, tayo pumupunta sa kasamaan. Yan ang mali kuminsan ng Kristiyano. Bakit? Mahilig bagon tayo masunod ang ating sarili. Gusto natin, pag-pray natin, kaagad-agad ibigay ng Diyos. Kaya ang Panginoon iba. Kailangan na masunod mo muna ang kalooban sa lupa. Lahat na desisyon natin, lahat na gawin natin, whatever prayer we made and asked, provision from the Lord. Anong gawin natin? Even healing of our sicknesses. Lahat, the solving our problem, kailangan masunod muna natin ang kalooban Diyos dito sa lupa. Pag nasunod natin kalooban Diyos dito sa lupa, tuloy-tuloy ang mga pagpapala. Bigyan ka ng pagkain, ilayo ka sa temptation, ilayo ka sa disgrasya,
ilayo ka sa kapahamakan. Dahil bakit? Nasunod mo una ang kalooban ng Diyos at una mo siyang pinuri, una mo siyang kinikilala, una mo siyang girecognize nga sa Diyos makapangyarihan, banal, na sa langit siya, nga dapat rumispito ka at gumalang sa ating purihin mo, matuto ka magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi diretso ka lang agad, hindi ka pa nagpuri sa Diyos. Sabi ng Biblia, acknowledge Him first and He shall direct thy path. Unahin mo muna i-acknowledge, kikilalahanin mo muna ang Panginoon. Purihin mo muna ang Diyos. Hallow thy name, Lord. Purihin mo muna ang Diyos. Itaas mo muna ang Panginoon. Saka ka pa humingi. Minsan ang Kristiyano iba, hingi na hingi, walang pagpupuri. Hingi na hingi sa Diyos, hindi kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Pag hindi tinugunan ng Diyos ang prayer, mag-backslide, maglamig, mag-question, hindi na ko sasamba. Wala may katugunan ng aking panalangin. Pero hindi. Tayong gumagawa ng bagay, hindi tayo sumusunod sa pattern ng ating malapay. Kaya tayo napapahamak. Palakpakan po natin ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Bakit tinapi ko to? Dapat, itong na thy will be done. Hindi po yung kalooban natin na masunod. Ang kalooban palagi ng Diyos masunod. Kasi napakinggan ko yung testimony ni Sister Maricles. Dito ako nag-quote. Si beloved Kapitan, kasi, imagine, hindi ko alam, 5 years na palaga state. Totoo yun. Yung seaman, maraming pira yan pag sa barko. Pag dito na sa baba, wala nang pera yun. Kasi maubos na gastos eh. Imagine, mag-stay ka dito ng 5 months, 1 year, wala ka ng pira. Maliban lang kung may mga businesses ka. So, may income pa rin. Pero kung wala kang business, asahan mo lang profession mo, maubos yun. Okay lang, hindi ka kumakain. Wala kang bill binabayaran. Kaya maubos, grabe expenses sa lupa. Ayan, nalangin. Parang siya nagpupuri dito. Kaya, naman sa Biblia pattern eh. Purihin mo palagi ang Panginoon. Sambahin mo palagi ang Diyos. And acknowledge Him first and He shall direct thy path. Kaya palagi siya mapuri dito. He asked forgiveness, prayer, help, mercy from the Lord. Kung ano talagang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. He always applying lahat. Yung kanyang mga kompanya dati. Minsan, Kuya, Bilabidopi, papri ako, kaya magpamedical na ako. Kasi baka mag-aalis na ako. Sabi ko, saan nga kompanya? Sabi ay doon pa rin sa dati ko. Ngayon, pero inausap ako ng owner. Nakap, yung ikakarga nyo po, mga provision para doon sa mga tao sa Yemen, ibigay doon sa mga tao pagkain nila. Sabi niya, kaya malakihan yung sweldo. Ay yung Yemen, binubumba yung mga barko doon, yung mga tao, lalo nagdamalaman nila ngayong barko mo, ang dala ay provision, pagkain, supply. Bubumbahin. Patamaan ka ng missiles. Kaya sabi ko, Kap, hindi ka looban. Sabi ko sa kanya, alam mo nang mamatay ka doon, kahit may Diyos tayo, kung alam mo na mapapahama ka, may wisdom tayo to select and to choose the proper at correct, tamang provision sa buhay natin. Kung kahit may sa Diyos sa tayo panampalataya, pero alam mo na, sinabihan ka na ng owner eh. Yung karga nyo, provision ng mga tao doon, sundalo ba? Delikado po yon. Ganon ginagrab ng kumpanya kasi bakit? Mahal ang bayad pag doon sa gira nga lugar. Malaki ang bayad sa kanila. Ikaw naman, sila makinabang. Ikaw nga crew, kaluluoy ka. Pagdak nyo doon, binumba kayo, goodbye. What is money? Sabi, sige po, magpray. Nagpamedikal siya sa Cebu, Gabi Medical. Tingnan mo, ang Diyos gumawa ng kaparaanan. May sabit ang kanyang medical, so na-delayed, hindi siya nakasakay, hindi siya nakatrabaho doon sa pupuntahan niya. Sabi ko, mag-apply ka ulit. Sabi si Maricles, dugay na itong i-applyan niya. Pero pagkalooban ng Diyos,
Grabe mga interview. Pero sabi niya sa habag ang Diyos, unang dalangin malapas, so lahat ng mga interview, napasaran niya. Bakit? Kalooban ng Diyos, thy will be done. Amen ba? Nung last niya ng interview, yung owner, baka hindi na daw sa makapasa. Pero anong ginawa ng Diyos? Di sinunod niyang kalooban na, puri ka puri. Hindi niya grab yung kamatayan, hinintay niya yung tamang oras, perfect time ng ating Panginoon sa Kanya. Kaya ang Diyos po, He knows what best for us. Alam ng Diyos kung sa'y mabuti, maganda para sa atin. Huwag kang magmamadali. Because hurrying is a sin. Ang pagmamadali ay kasalanan. Wala kang patience. Gusto mo agad makakain. Gusto mo agad sagutin ka ng Diyos. Gusto mo agad makatanggap ka ng pagpapala. Tingnan mo yung mga ibang dito, mga kapatiran, gusto agad maging one-day millionaire. Kaya sa scam, kaya gusto agad maging instant milyonaryo. Ay na-close yung ilang, anong tawag yun? Ha? Sabi ni Alil, sis. Sis pa. Hoy, sis. Sister. Na-close. Imbis kay gano'n na yung mga abaga nila, kakikita ko na. Grabe. Yung 25,000 ko, maging 50,000. Yung 80,000 ko, maging 150,000. Hindi basta-basta nga kwarta. Instant money. Easiest money, easy money. Ay nag-close yung kanyang sis. Basta sila tanan na brother. Wala nang sis. Brad na lang. Yung pako nila, miss ganon, gumano, no? Pati dalunggan, bumagsak eh. Lahat, mga ilong bumagsak eh. Mga sakit, soros, hindi joy, soros, kalungkutan ang dumating. Bakit? Mga minamahal, lumalampas tayo sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi magsama maging mayaman, maging dato, pero sa Biblia, sundin mo talaga ang kalooban ng Diyos. The will of God will be done in our life. Hindi po yung ating sariling masusunod. Anong nangyari? Sabi ni Kap, grabe talaga kuya. Mamunta sila doon, nagpa-medical ulit. Pagtingin, wala namang sabit. Ina-honor ng isang kumpanya yung kanyang medical. Yun. Nandun na si Kap sa Algeria sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Basta gani, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Unahin mo ang kalooban ng Diyos. His will be done. Thy will be done. Smooth ang lahat ng bagay. Kahit difficulties, even a difficult time, mahirap na bagay, pero ang Diyos gawin niyang smooth ang lahat ng bagay. Bakit? Ang kalooban ng Diyos ang masunod para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Basta yun ang pattern ng ating Panginoon. Kahit kamatayan sa Panginoon, kamatayan na yun eh. Hulihin si Garden of Gethsemane, nananangin siya doon eh. He prayed because huhulihin na siya ng mga sundalo. Tinawag niya pa nga si Pedro eh. Bantayan niyo ako dito, samahan niyo ako. Manangin ako, magpuyat ako dito. Sila Pedro, mga apostol niya, natulog eh. Tinulugan na pa ito. Sabi, even 1 hour, you couldn't watch me. Natulog pa kayo. Samahan niyo ako, Panginoon nanalangin. Umiyak siya. Grabing iyak. Even the sweet blood proceed from his face. Pawis na dugo na. Sweet blood. Sa grabing puga, grabing agulo, grabing agonizing. Yun ang prayer niya. If it possible, my Father, kung pwede lang, if it possible, let this cup pass from me. Pero grabe na yung tiga niya. Kasi, kamatayan yun. Sorrow. But, may dugtong pa siya. But nevertheless, yet not I will, but thy will be done. Grabe ng piga niya, grabe ng panalangin niya, grabe ng iyak niya, grabing tangis ng Diyos. Pero Panginoon,
hindi pa rin ang sarili kong masunod sa aking hinihingi sa iyo. Ang kalooban mo pa rin ang masunod para sa akin. Ang kalooban ng Ama ang nasunod. Hinuli pa rin siya ng sundalo at hinusgahan hanggang binitay sa cross, hanggang siya'y namatay. Dahil kalooban ng Diyos nga ang Misaya, ang Kristo, husgahan ng mga tao hanggang mamatay, nga siyang magtubos sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Kasama tayo doon na ligtas. That is the will of God. Nga mamatay ang Kristo para iligtas tayo sa kasalanan sa pamakan. Ngunit, after 3 days, he buried, he resurrected. Nung siya'y namatay, after 3 araw, linibing, after 3 araw, siya po'y nabuhay muli sa mga minatay at bumalik sa kaharian. He assuming as God the Father, and he is now in his throne. At siya ngayon ang ating sinasamba dito. We worship Father in the Spirit and in truth. Kaya sa langit na siya, kung manalangin tayo, palagi sa langit, Ama ko sa langit. Masunod nawa yung kalooban, kanaman dapat kang purihin, sambahin, dahil banal ka na Diyos. Ang kalooban masunod para sa amin, hindi aming kasariling masunod. Pagsundin palagi natin kalooban ng Diyos, sigurado smooth ang lahat ng bagay, walang hadlang, walang problema, wala! Payapa, maligaya tayo, sunod-sunuran tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya itong sermon ko, mga minamahal, ito po focuses on the importance of submitting to God's will. Ito po. In the importance, focusing the importance of submit to God's will. Kita ang Kristiyano tayo, kailangan isubmit natin ating sarili sa kalooban ng Diyos. Aligning personal desires with His plan. I-align natin, ilinya natin, itulid natin ang ating personal nga mga desire, sariling pangandoy desire sa totoong plano ng Diyos para sa ating buhay. And trusting His plan. Magtiwala tayo sa magandang plano ng Diyos para sa ating buhay. And trusting His sovereignty. Yun. Paano prayer? Trusting His sovereignty. Ano yun? Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Palakpakan natin Diyos. Trusting His sovereignty. Sovereignty ang Kanyang pagka-Diyos, ang kapangyarihan. Even when facing difficulties. Kahit daw haharap tayo sa mga kahirapan sa buhay. Difficulties. Kalisdanan, kahirapan sa buhay. Kahit humaharap tayo dyan. Hirap na tayo dito sa lupa. Haharap yung mga difficulties sa buhay natin. Mga hardship, kahirapan, kakulangan sa Biblia still. Umaasa pa rin tayo siya Diyos makapangyarihan, hindi tayo bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napalakpagan man natin Diyos. Ito nagpapahayag, it emphasizes that praying your will be done. Ito'y nagsasabi na ang panalangin natin ay palagi natin sabihin, Lord, ang kalooban mo pa rin ang masunod para sa amin. Palakpakan natin Diyos. Is a prayer of active obedience and surrender, acknowledging God's authority in His ultimate good for us, in His ultimate good for all. Ito pong ibig sabihin. Pag manalangin ka palagi, sabihin mo, Lord, ang kalooban mong masunod, ito po'y panalangin ng isang aktibo nga pagsunod at pagsurrender at pagkikilala sa Diyos natin nga siya po'y mayroon authority at kapangyarihan nga sa iyang ultimate goods for all, ultimate bisan sa katapusan, ibigay ng Diyos anong mabuti para sa atin. Ultimate, ibig sabihin, kahit huli na, magbigay pa rin Diyos ng kabutihan para sa atin. Amen ba? Kahit maghintay ka ng ilang buwan, ilang taon sa prayer mo, pero sabi niya, siya po ay Diyos makapangyarihan in His ultimate good for us. Ultimate power
Ang ibig sabihin ng ultimate, kahit sa huli, tutugunin pa rin tayo ng Diyos. Ibibigay pa rin niya ang ating mabuti para sa atin. Ngayon na nangyari po. Basta kalooban ng Diyos. You always pray that your Lord, thy will be done for us. Meaning, you praying your active obedience and surrender at acknowledging God's authority in His ultimate good for all. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Sabi na, huli man, dumating pa rin. Amen? Hindi naman agad-agad na pag-pray, Lord, bigay mo kagad. Hindi naman yun. Hindi naman sabi ng Panginoon, okay, bigay ko na sa iyo, ay ayaw ng Diyos. God is an ultimate provider. Sa huli siya magbibigay. Hindi kagad-agad. Kasi mag-agad-agad, para magka-pride ka, relax, ay grabe yung Panginoon. No? Pala agad ako eh. Mayroon nag-testify dito kanina eh. Sa umpisa, pinagpapala. Si Sir Abigail. Sabi niya, sa umpisa, pinagpapala sila. Di ba? May mga leksyon, may mga aral. Sabi niya, sa umpisa, pinagpapala kami. Magandang trabaho ng mga asawa, binigyan ng sasakyan. Parang kumpiyansa. Maganda na. Pero pag kumpiyansa ka, delikado. Mawala ka sa paglingkod sa ating Panginoon. Kala mo okay na. Kaya mas maganda ng dahan-dahan, hanggang maintindihan mo ang malalim na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Matuto tayong tumiis, matuto tayong magtiis, matuto tayong, hallelujah, tumiwala sa Diyos. Sa Kanyang kapangyarihan. Kaya ang Diyos natin, He's an ultimate provider. Ibigay niya sa katapusan, sa dulo, ang mabuti para sa ating lahat. Dahil ang Diyos natin buhay, hindi niya tayo papabayaan. Amen ba? Ang gusto natin, pag prayer natin, gagaling ka agad eh. Gusto natin, pag prayer, pag lihas, tatayo ka agad eh. Hindi naman magikiro ang Panginoon. Pero kung kalooban niya, kaya minsan mag-prayer kami kung kalooban, Lord, kung kalooban mo. Tulad yung beloved father-in-law ko, Papa Vicente, nung Wednesday, nasa Ingoog kami, nag-struggle siya. Twice, tumawag si Bibit. Kuya, Papa, gano'n na eh. Hindi makausap na eh. Kung ilagay mo yung loudspeaker mo, yung cellphone, ilagay mo sa taingan niya, kami. I go, Lord, thy will be done. Kung anong kalooban mo kay Papa, pagalingin mo siya, buhayin mo siya, praise the Lord. Ikaw masunod. Pero kung pahingain mo na siya, salamat din pala, Panginoon. So nadalangin mo lang, Pastor. In Jesus' name, yun ang prayer ko. Alam mo, una, guminawa. Pinakain pa nila ng pasuyop na tong milk. Okay pa. After mga 30 minutes, tumawag na naman. Kuya, si Papa, hindi na, wala ng response. Ganun ang mata. Yung ganun na lang. Kung ilagay mo ulit. Kasi iyakan na sila eh. Ilagay mo ulit sa tainga. Ganun pa rin. Sabi ko, Lord, thy will be done. Maraming salamat. Maraming salamat sa buhay. Kala mo sa aming beloved Papa, 84 years old na siya. Bata pa sana eh. Salamat po. Jesus name. Wala na akong prayer nga gagaling. Sabi ko, Annabel, gumikilos pa? Wala na po, kuya. Iyak siya. Yung mata, nga ganon. Sabi ko, ibaba mo na yung mata ni Papa. Bet, tanggapin natin. Kalooban ng Diyos si Papa, pahingay na. Opo, kuya. Ngayon. Wala na istorya. Nagpahinga na sa tuloy-tuloy. So kami, may gawain, ore, hanggang bukas, Webes, yan. Di dinala na nila sa punerarya. Ikalooban ng Diyos, mamatay na eh. Hindi tayo pwede iyak na iyak. Lord, huwag mo patayin. Huwag mo na. Hindi yun. Hindi tayo pwede magsabi na huwag natin patayin. Hindi naman Diyos nagpapatay eh. Amen? Hindi ang Panginoon nagpapatay. Nagbubuhay. Kaya huwag ka mag-prayer na, Lord, huwag mo muna patayin si Papa. Eh, mali nga prayer yun. Ang Panginoon hindi nagpapatay. Ang Diyos nagbubuhay. Yung prayer mo, Lord, kung kalooban mo pa,
Tugtungan mo pa ang buhay na aking Papa. Yun ang prayer. God, kung kalooban mo pa, bigyan mo pa siya ng kalakasan. Lord, kung kalooban mo pa, pagalingin mo siya. Pero kung hindi, sarili mo sunod, hindi ang amin kalooban mo. Ibigay mo na sa Diyos. That's why may pattern tayo sa the last 7 last words over the Lord in the cross. Nung malapit sa may lagutan ng hininga. Tapos ang binanggit, it is finished. That is the cry of redemption na tapos ng lahat ng paghihirap, mission sa lupa para matapos matubos ang sangkatauhan. After that, may natira pang maliit na lang hininga. Anong sabi niya? Father, tinawag niya pa rin ng Father. Father, into thy hands I commend my spirit. After he say it, he take up a ghost. Pagkatapos sinabi yon, lagutan na siya ng hininga. Pero before sa nalagutan ng hininga, binigay niya na ang buhay niya sa Diyos. Father, into thy hands I commend my spirit. After he saying this, he take up a ghost. Ang ibig sabihin, nalagutan na siya ng hininga. Hindi bali mawala ng buhay mo dahil buhay natin, hiram natin sa Diyos. Siya lang may karapatan kunin sa atin at bawiin. Hindi natin pinipigilan. Basta importante, before we die, before we take up a last breath, binigay na natin ang ating buong buhay, kaluluwa, espiritu sa ating Panginoon. Binalik na natin sa Kanya. I-acknowledge sa natin ng Diyos nga siya ang ating buhay nagmumula sa Kanya. Ang ating lakas nagmumula sa Kanya. Ang lahat nating buhay, hiram natin sa ating Panginoon. Kaya Lord, ibigay na namin sa iyo lahat ng bagay, sa iyong kalooban. Bahala ka na. Kahit buhay pa tayo, mayroon tayong hingiin, karamdaman, pagalingan ng karamdaman. Gusto natin magtrabaho, anong bagay gawin natin? Sabihin palagi natin, Lord, kalooban mo masunod sa aking buhay. Kung tanggapin mo ako magtrabaho, patrabahuhin mo ako, buhayin mo ako, pagalingin mo ako, pagpalain mo ako, ang kalooban mo, Lord, ang basunod sa aming buhay, hindi ang aming kalooban. Pag sinabi mo na, ang Diyos nang bahala doon, magbalanse. Amen? Amen. Basta importante, first of all, you submitting yourself for His will, and we aligning our personal desire with His plan. And trusting in His plan. And trusting in His sovereignty. Even when facing difficulties and hardship, trials in life. That emphasize that we prayed, your will be done, Lord. That is a prayer of active obedience. Aktibo ng pagsunod. And surrender, fully surrender, at acknowledging God's authority and power. Because He is an ultimate provider to give good for us. He knows what best for us. In the end, alam ng Diyos anong maganda para sa atin. Kung pagpalain tayo hindi, buhayan tayo hindi, palangit tayo hindi. Ang Diyos na nakaalam. Basta tayo, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Not our will, but thy will be done, Lord. Palagpagan po natin, Diyos, naman. Everybody say, praise the Lord. Ayang binasa ko sa inyo, 2 klaseng pattern prayer ng Panginoon. Lahat sinabi niya, thy will be done. Father, thy will be done. Father, not my will, but thy will be done. Puro pagpakumbaba, puro pag-recognize sa kanyang pagka-Diyos. Nga siya lang ang nakaalam nating buhay because siya ang nagbigay ng ating buhay. Siya ang may karapatan para sa atin. We trusting and acknowledging His authority. Being God, the supreme being, the creator of the universe, at the giver of our life. Siya lang. Siyang nakaalam sa atin kung what is ultimate good. Good things for us na ibigay niya. Siya lang nakaalam. Basta importante, hindi ang ating kalooban ang basunod. Napalakpakan ba natin ang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
Kaya napakaganda pag maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Trust in God's sovereignty. Pagkatiwalaan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Because God is good, wise, and sovereign, even when faced with trials and difficulties. Pag manalangin tayo sa Diyos, mahingiin tayo. Yun. You have to trust in God's sovereignty. Pag sabi in trust in God's sovereignty, siya ay mabait na Diyos. Siya ay marunong na Diyos. Siya ay po ay makapangyarihan na Diyos. Kahit na humaharap tayo sa grabing pagsubok at kahirapan sa buhay, still, in the end, He is our ultimate provider. He knows what good things for us. Basta tayo, inasa lang natin, we praying for His goodwill para sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinagmamahal at Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, the submission, ang pagpasako. Kasi pag kulang ka sa pag-submit ng sarili mo sa Diyos, mahirapan ka magkapalugod sa Panginoon. Makinig kayo. The importance of submission. Ang kaimportantihan ng pag-submit, pagpasako, pagbigay ng buong buhay natin sa Panginoon. Pag kulang ka sa submission sa iyong buhay sa Diyos, sa pagsunod sa kanyang kalooban, mahirapan mo makuha ang puso ng Diyos. Ang sabi dito, the importance of submission, meaning giving up control ito. Kaya mo i-give up, i-control ang lahat ng bagay. Katulad niya, no? Serving will likely stress that praying that will be done is a commitment to Him. Diba? Nakita dyan. Likely stress that praying that will be done is the commitment to relinquish. Relinquish. Ano ibig sabihin ng relinquish? Iwanan mo, you giving up, you leave behind everything kung sino ka. Professional ka ba? May tinapos ka? Kwartahan ka ba? Ano ka bang klaseng tao? Can you leave yourself? You give me up? Control everything para sa Diyos? Iwanan mo lahat? Let the control of God is in you. Ang Diyos na mag-control sa buhay mo. Yan ang itong na complete submission. Personal control and trust God guidance. Hindi na tayo, iwanan natin yung ating sarili na kita ng basunod, kundi asahan natin ang guidance ng Diyos. Even when it differs from own desires. Kahit minsan muro supak, bukontra sa ating gusto. And minsan ang bantayan natin. Amen ba? Ito dito. Relinquish personal control and trust God guidance even when it differs from our own desires. Bisahit na kung minsan maiba kontra sa ating desire. Kasi minsan mayroon tayong desire na gusto natin gawin ayaw ng Diyos. Sabi ng Biblia, my thoughts are not your thoughts. Either my ways are your ways. Tandaan po natin yan. May ginagusto tayo na ayaw ng Diyos. Pero yung ayaw natin, gusto ng Diyos. So, ibig sabihin, siya pa rin ang masunod para sa atin. Kaya kaya natin iwanan, relinquish our desire. Iwanan natin, leave behind the desires to control our desire. Kundi, isalig natin, iasa natin sa Diyos lahat ng bagay. Siya nang bahala sa atin. Kahit kumukontra, even with differs from our own desires. Amen ba? Parang katulad lang yan ng parang maghanap ka ng gusto mo maasawa. Gusto mo siya nga sister ang maasawa mo. Gusto ng sister iba. Paano yon? Sis, mahal kita. Siya, ganun ba? Pasensya ka na, siya ang mahal ko. Paano yon? Hindi, mahal na mahal kita. Paano? Siya ang mahal ko.
Sabi niya, siyang mahal ko, sasagutin ba? Ay, hindi rin kita mahal, sis. Yun ang problema. Pero, kung kaya mo i-give up ang sarili mo at ang emosyon mo, yung control ng desire mo, ibigay mo sa Diyos, at ayaw mo pa gusto, pag gusto ng Diyos, wala kang magawa. Ibig sabihin, yan ang ibig sabihin, complete submission sa Panginoon. Dahil bakit? Kung ikaw gusto mo maging magandang buhay mo, mas lalo magandang plano ng Diyos para sa buhay natin. Dahil bakit? He knows everything. He control everything. He's an ultimate good for all. Siyang may katapusan magdesisyon anong mabuti para sa ating lahat. Hindi tayo mapahamak, maligtas. Ayun ang kasing tao, puguso tayo. Alam mo bang puguso? Alam niyo puguso? Katsila yon. Yung parang gusto mo igod masunod. Yon. Ano tawag sa Bisaya na? Anthony? Anong tawag sa Tagalog, sa Bisaya ng puguso? Ng putong ba? Putong yan, parang gusto niya. Pag kunin niya. Ha? Mahilig pugsunggin niya ba? Ang word kasi nga puguso, katsila yon, Ilonggo. Puguso ka. Sinayaw ko, gusto mo. Oh, yon. Ano sa Bisaya yan? Ha? Madali-dalion. Oh, kaya hindi pwede tayong ganon. Gusto natin, ay ayaw ng Diyos. Yan sabi ng bersikulo, my thoughts are not your thoughts. Ang pag-iisip ko, hindi yung pag-iisip. Yung kapamaraanan mo, hindi ko kaparaanan. So wala tayong magawa, kailangan, kahit mo diaper pa na sa ating gusto, kukontra sa ating gusto, wala tayong magawa. Kasi yung gusto ng Diyos ang masunod, thy will be done for us. Kaya pagnunawa natin balalim ang kalooban ng Diyos, kaya pray mo palagi ganoon, mga kapatid. Lord, gustuhin ko man, pero ang kalooban ng masunod, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sa dulo, siya magbigay ng mga banda para sa ating buhay. Kaya ang Diyos, i-plaster na tayo. Di ba? Ano sabi ng bersikulo? Jeremiah 29 verse 11. Napagandang bersikulo yan. Jeremiah chapter 29 verse 11, kindly pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, Kabanata 29, ang talata 17. 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa Amen. inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Palakpakan Amen. po natin Diyos. Tingnan mo? Sapagkat nalalaman ko, sabi ng Diyos, ang mga pag-iisip nyo na aking iniisip sa inyo. Nababasa ng Diyos. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Yun ang pag-iisip niya sa ating kapayapaan. At hindi tungkol sa kasamaan. Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. In a perfect end. Pag-asa sa huling wakas. Alam ng Diyos ang ating pag-iisip. Ang pag-iisip natin ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos ang kanyang pag-iisip ang susundin natin. Kaya ang pag-iisip ng Diyos para sa atin, para bigyan tayo ng kapayapaan, hindi kasamaan, at bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas ng ating buhay. Palakpakan po natin ang ating malapain. Everybody say, praise the Lord! So hindi natin pwede mapangunahan ng Diyos. Huwag natin pangunahan ang Diyos. Pagpangunahan natin yung plano ng Diyos para sa atin na maganda, mapasama ang buhay natin. Amen ba? Kaya siyang nakaalam sa huli natin pag-asa at magandang kawakasan.
You know, for I know the thoughts that I think toward you, say it the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen ba? Tamo, sa dulo, di payapa, magandang trabaho mo. Wala kang problema. Bidikal mo, pasado. Wala kang gastos-gastos. Amen, smooth. Pagsakay mo sa plano, magandang panahon. Pagbaba mo, magandang panahon. Pagsampa mo, magandang panahon. Grabe, smooth lahat ng bagay. Kaysa magbigay sa atin ng kapayapaan, hindi kasamaan. Magbigay sa ng tamang oras, magandang panahon para sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Basta importante, you submit yourself truly sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen ba? Yun, giving up, din sunod, active obedience. Yung itong na active obedience, emphasize the submission to God's will is not passive. Hindi po kuno kabalikan or hindi not active, but rather an active, unconscious choice to align our lives with His purposes. Kinanglan active obedience. Yung gitawag na buhay na pagsunod. Hindi yung sumusunod umatras. Amen? Yung pagsunod sa Diyos active. Kailang active obedience. Hindi yung atras abante. Kung sumunod ka lang naman, sunod ka na lang. Yung itong na active. Emphasize that submission to God's will is not passive. Ano yung isa passive? Hindi po, parang, is not passive. Yung parang patay ba? Itong dito, parang kabalikan ko no, not active. Yung sumpay dito, but rather, an active, unconscious choice to align our lives with His prophet. Kundi, aktibo nga tamang pag-iisip nga piliin natin at i-align natin ang ating buhay sa magandang katuyuan, purpose ng Diyos para sa ating buhay. Yeah, malalim yan. Emphasize that submission to God's will is not passive. Is not passive, not active. But rather an active buhay at conscious. Amang pag-iisip yan. Choose to align our lives with His purpose. I-align natin ang buhay natin sa purpose ng Diyos. Hindi yung ating purpose. Nakikinig ba kayo? Ha? No? Rather, an active and conscious choice to align, idiretso natin, ihanay our lives, ang buhay natin with His purpose. Sa purpose, i-align natin ang buhay natin sa tamang purpose ng Diyos. What is the purpose of Diyos? Binasa natin. Bigyan tayo ng kapayapaan, hindi kasamaan, at bigyan tayo ng pag-asa sa dulo ng ating buhay. Mapalakpakan ba natin Diyos? Sunod, trust in God's sovereignty. Nabanggit ko na kanina. Ang pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos. Because ang Diyos natin ay mababait, marunong at makapangyarihan. So, the benefits of aligning in God's will. Anong benepisyo pagpapala kung tayo i-align natin, sundin natin ang kalooban ng Diyos para mapaluguran siya? Ay darating sa atin yung God approval and blessing. Darating ang pag-approval ng Diyos. Benefits of aligning with God's will, God's approval, tugunin sa Diyos, i-approval yung request natin sa Kanya, blessing, pagpapala, joy, gagalakan, peace, come from aligning with God's and living life with blesses Him. Darating ko no ang kagalakan, blessing, pagpapala, kung i-align natin, giplaster natin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at mabuhay tayo ng buhay natin na palagi nagpapalugod sa ating mahal na Panginoon. Gusto nyo ba yung blessing? Gusto nyo ba yung katugunan ng dalangin? God's approval and blessing, joy, peace, come from aligning. Aligning, kailangan sumunod tayo. Aligning with God's will and living a life. Mabuhay tayo ng buhay natin that blesses Him. Nga ang ating buhay sa lupa,
kailangan matuto tayo magpalugod palagi sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang kumontra, huwag kang magsupak. Magpakabalaan ka, magbigay ka, magsamba ka, lahat gawin mo, mangaral ka. Aligning, i-align natin ang buhay natin in God's will, living a life that blesses God. Yun na naman gawin natin. Pag ginawa po natin yan, mga minamahal, terrible. God's approve and blessing joy comes for aligning. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Gusto nyo pa makinig? Mahaba to. Kaya sinusulat ko yung mensahe ko para hindi tayo mawala. Sabi dito, God's glory connect submission to God with His glory and advancement of His kingdom. Practical application, prayer, living a life of faith, and serving God's purpose. Kung gusto natin, paano natin mapahimutan, maluguran, maplastar, palanginan ng buhay natin, ito lang. Itong practical pag-apply natin sa buhay, prayer. Huwag ka magkulang sa prayer. Kasi Kapitan, araw-araw nagpupuri dito eh. Kaya wala tayong magawa. Itong practical application ng buhay natin, how could we receive blessing, approval from the Lord? Peace and joy. So una-una, personal prayer. Prayer. Encourage regular prayer for God, guidance, and for His will to be done in our lives and in the lives of others. Pag grabe ka manalangin, puri palagi. Mga minamahal, bigyan ka ng guidance ng Diyos na masunod mo palagi ang kanyang kalooban at ang buhay mo maging pagpapala sa buhay ng iba. Kaya may testimony ka. Pangalawa, living a life of faith. Mamuhay ka ng buhay na mayroong panampalataya. Amen? Trust, life of faith, trust, embracing challenges, uncertainties with the understanding that God is ultimately in control. Mamuhay tayo na may panampalataya. Yakapin natin kahit may mga challenges sa buhay, pagsubok, mga certainties, mga bagay-bagay dumating sa buhay natin na hindi natin minsan maintindihan. Ngunit ang Diyos magpapaunawa sa atin. Kaya ang Diyos sa dulo, siyang mag-control sa ating buhay. Pangatlo, serving God's purpose. Biglingkuran natin ng Panginoon sa kanyang purpose, sa kanyang katuyuan. Amen ba? May inspire a service, purpose, and mission. Encouraging believer to seek and to do God's will in their daily lives. Sundin natin palagi. Hanapin palagi natin ang kalooban ng Diyos. Anong tuyo mismo niya, vision para sa atin, sa ating araw-araw nga pamumuhay. Pag sinunod po natin yan, mga minamahal, sigurado, ang magandang plano ng Diyos, makamit po natin lahat. Kung hindi natin masunod, walang pagpapala darating sa buhay natin. Ang buhay natin atras abanti. Kaya maraming Kristiyano na pinagpapala dahil marunong mag-align, mag-submit, sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano, nahirapan sila mag-success sa buhay. Bakit? Ang buhay nila balik-balik na lang. Ups and down. Minsan dito, minsan ganon. Hindi nag-asinso. Bakit? Hindi marunong magsunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw nilang sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay na ginapangunahan nila palagi ang Diyos. Pag pangunahan mo ang Diyos, magkakasala ka sa Panginoon. Kaya yung magandang plano ng Diyos, purpose sa buhay mo, mawala. Bakit? Sarili mong purpose ang masunod. Pero yung mga Kristiyano dito, sinusunod nila, he aligned, submit themselves to God. Prayer. Nagpapakumbaba. Kaya in the end, sa dulo, ibigyan ng Diyos yung ultimate blessing sa buhay nila. Yung payapa, peace, joy, gladness, blessing, approval of God sa buhay nila. Pero yung mga sumusunod, hindi sumusunod, puro supak, puro kontra. Nagsisi man, pero huli na. Sabi nga nagsisi ka, huli na. The damage has already done. Ang damage, nangyari na. Nagsisimang ka, huli na. Samantala ang Diyos sa huli,
may pangako siya na bigyan tayo ng pag-asa at mabuting aral. Pero buhay pa man tayo, habang buhay may pag-asa. Amen. Hindi pa man sirado ang langit para sa atin. Kaya sinasabi ko sa inyo to upang magkaroon ka mo ng pag-submit, pag-align ng buhay mo sa Diyos. Mahirap masundin ang kalooban ng Diyos? Hindi mahirap. Hindi mahirap. Sambahin mo ang Diyos, mahirap ba yan? Purihin mo ang Diyos, mahirap ba yan? Magbigay ka ng kinitaan mo, pero mahirap ba yan? Walang mahirap. Mangaral ka, magpatuto ka lang, mahirap ba yan? Sumunod ka sa kabanalan, mahirap ba yan? Walang mahirap. Walang mahirap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. If your life is fully submit and controlled by the Lord. You align yourself to God. Kaya pag ina-align mo, ina-level mo, hinahanay mo ang buhay mo sa Diyos. At fully surrendered ka. Fully submit sa bisyo ng buhay mo. Hindi, walang mahirap. Ang buhay namin manggagawa at ang beloved pastor sa great example in our church. Terrible ang pagsunod nila. Sa kahirapan. 12 years, grabing kahirapan ng mga pastor. Maliliit pa mga bata. Buro baypit, walang may tirahan, walang bahay. Araw-araw naglalakad, walang sapatos, walang barong, lahat pangaral. Mr. Buto ang tawag sa isa Manila, walang makain. Pero mga pastor, he always submit and align himself to the Lord. Good example, sa kanyang pagsubmit ng buhay sa Diyos, sa kanyang pag-align ng buhay sa Diyos, in the end, tayong bunga. Wala naman ang mga pastor, pero yung kanyang legacy, yung kanyang iniwan na turo, aral, pagmamahal, sakripisyo, hindi na wala. Tayong bunga. Yung mga manggagawa, sabag at tawa lang ng Diyos. Ako, tinalikuran kong profesyon ko. Seaman ako, gusto kong mga pinsan ko, mga kapitan sa barko, supervisor sa Coast Guard, pero binaliwala ko eh. Lumayas ako sa bahay nga sa Guadalupe, punta ko ng Quiapo, dala ko bag ko. Yun palang plano. Sa Raon, overpass. Nasalubong ko yung 3 kong pinsan, second cousin sa Iloilo, mga choir member. Din mga to. O pinalayas ako ni Auntie doon. Asawa ng pinsan kong kapitan sa barko, supervisor sa Coast Guard. Yun ang magpasigay sa barko. Wala akong matirahan. Hinungkop nila ako sa apartment sa Paquitas sa Sampaloc. Doon ako na tinatulog. Silang ginamit. Isang kwarto lang kami, mga pinsan ko. Magtiis ka lang dito. Dinala na ako sa church, 1984. Pinabautismuhan, sumunod ako. Hindi ako naniwala sa Diyos doon. Pero tinanggap ko ang Panginoon. Lord, subukan kita kung totoo ka ba. Sinubukan ko 1984 until now. Napakasarap para maglingkod sa Diyos. Hindi lang nalaman. 1984, 2005 na. Hindi lang nalaman. Ang taon lumipas. Ganito na tayo. Buhok natin, minsan puputi, minsan iitim. Sinunod namin ang kalooban Diyos. Tinuro ng malapasto. Sabi buong pamilya, mahirap. Mahirap ang buhay manggagawa. Nag-start kami ng wala makain, pioneering, walang makain, walang tanan, wala. Walang damit, walang blessing, walang makain, walang malungag, walang ulam, wala tanan eh. Breaking, ang break mo, wala. Dreaming eh. Pero dito ko napatunayan totoo ang Diyos. Pagkatapos namin puri sa gabi eh. Puri kami ng mga 5 to 8. Hindi pa ako natutulog. Mga 12 o'clock in the midnight, lalabas ako. Luluhod ako doon hanggang mag 2 o'clock in the morning. Pinakausap ko ang Diyos. Lord,
Nakita mo yung kahirapan namin. Anak mo kami. Tinawa ko yung manggagawa. Wala kami. Walang-wala, Lord. Alam ko, pagdating ng araw, pagpalain mo kami. Sa mayugan pa kami noon. Naisip ko. Alam ko, Lord, pagpalain mo ko. Yan ang palagi sasabi ko, Lord. I trust, Lord. Lord, alam ko, pagdating ng araw, pagpalain mo ako. Pagdating ng araw, bibigyan ako ng mga sasakyan. Pagdating ng araw, makita ko yung church lumalaki. Makita ko yung buhay ko, Lord. Ganun ang palagi prayer ko. Umiyak ako, alos, siyakap ko ang Panginoon, umiyak ko. Hindi ko, wala naman pala ang Panginoon sa harapan ko. Yung pagramdam ko, ang Panginoon dyan. Tungod sa presensya ng Diyos. Wala kami makain. Nagulat ako. After ko prayer, mga 1 o'clock, tumawag sa akin yung sundalo doon sa Bayugan. Labinope, gising ka pa ba? Katatapos ko lang po personal devotion, Brad. Alam mo, natutulog na ako. Ginising ako ng Diyos. Anong sabi? Brad, magdala ka ng isang sakong bigas sa pastoral. Magdala ka ng, magbigay ka ng 5,000 dahil may bayaran sila sa ilaw, tubig. Napuspos ako ng presensya ng Diyos. Kung ganun ba? Hindi ako umiyak sa isang sakong bigas at sa pira. Umiyak ako, totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos, nakikinig sa panalangin. Alam mo yung army na yan, nag-retire na. Dati siyang may sangla, si Sergeant. Naging worker sa Pampanga after his retirement. Ang asawa niya kontra sa kanya. Hinati yung pensyon. Siya nag-worker siya. Nag-worker sa Pampanga, nagpasing ng 40 days. Naghiwalay na ilang asawa niya, mga anak. Pinili niya ang Panginoon. Kaya sabi niya, hindi sapat. Kahit mawalan ako ng pamilya, hindi naniwala sa akin, sa Diyos balaan sila. Magdiretso ako. Kalimutan ko ang apelyido. Sergeant. Hutuhoy. Ito. Utuhot. Hutuhot. Hutuhot pang apelyido niya. Nagpasta yung 40 days. Nagalit ang asawa. Hinati yung retirement niya. Niya, bahala kayo. Maglingkod siya sa Diyos. Hindi ko makalimutan po yan. Sabi ko, buhay ang Diyos, totoo ang Diyos. Ngayon, kaya yung politiko na pumunta rito, si Colonel, yung pulis nga Filipino workers, huwag yung kalisuportaran nyo. Panay tawag. Kuya, hindi. Nagkukuya kasi may edad ako sa ila eh. Di sa maniwala nga, 62 na ako eh. Kuya, hindi. Manalo kong hindi. Babalik ako, bisitahan kita. Sabi, ibang niramdaman ko, nakita ko sa sinyo. Kayong ginamit ng Diyos, mabindisyonan kami. Ang asawa nun, Muslim, pure Muslim ang asawa. Cotabato. Pero nagpabautismo siya. Sabi niya, nagpabautismo ako, kuya. Hindi dahil sa gusto ko magpatulong sa inyo para butuhin ako, hindi. This is my personal decision in my life. Dinunawaan ko yung mga sinasabi niyo. Totoo yan, sabi niya. Wala na akong hanapin pa. May pension ako, mayroon ako security agency, malaki yung business ko, kuya. My wife, nagtatrabaho sa Congress, malaking sweldo. 4 yung anak ko, yung 3 anak ko, puro CPE. Doon, 3 sila nagtatrabaho sa BIR. Wala akong hanapin. Saan ko dala na yung pera ko? Tama yung sabi mo, mabuhay tayo para sa ibang tao. Kaya ako tutulong ako sa church. Dito kami namulat. Yung mataba, doktor yun, doktorate. Mga lawyer yun sila, marurunong. Founder ng MMTF, mata ng masa task force sa Manila. Sa Malacanang nagtatrabaho yun. Si Doc Samuel. Pero sabi niya, kuya, iba yung style mo. Paano ka ganito? Hindi sa makapaniwala. Sabi ko, that is the power of God. To the first pray, beloved parents in the Lord. Ang dami namin pinuntahan. Dito pag may sa CDO nagbabautismo. Walang preacher nagsabi sa amin nga matapang, ikaw lang.
Sa Diyos ng kapurihan. Lahat na sinasami mo, parang hindi, namangha kami na parang naprosin kami doon sa lamisa inupuan namin, hindi namin maintindihan. Kapag sabi mo, this is the day of salvation, this is the accepted time, tomorrow is at the promise of God, na ganoon sila. Kung may swimming pool, babutis muna tayo. Parang sa naprosin ba? Kung alas 2 na, paso, matulog muna kayo. Mamaya, desisyon na kayo. Pagtayo namin, sabi ni Doc Samuel, Kuya, mayroon bang dagat dito? Mayroon, malapit lang. May natatawag, alas 6 tumawag. Punta kami doon sa may Opol, tabi ng ilog, ng tulay. Madilim na, madilim. Pahunas. Ang laki ng alon. Pagpunta namin sa gitna, doon namin bautismo, nagulat sila. Biglang nawala yung alon. Umiyak si Doc Samuel. Bakit? Nawalang alon. Grabe ang Diyos sa miracle kusit. Totoo. Bautismo. Pagkatapos, paghaon, nagiyakan. Yakap nila ako. Yes, laban. Kumain kami sa panagatan. Hanggang pag-uwi namin, di malaman ang ilang istorya. Hanggang ngayon, pati sa Davao, hinatid si Jonathan, kaya napagkita sa itong kapwa manggagawa. Ganon pa rin. Balik-balik nila. Jonathan, nagpala kayo, din preacher nyo kay Andy. Glory to God. Dito, nakausap, sabi ko, ginamit lang tayo ng Panginoon. Sabi ko, pag fully submit ang buhay mo sa Diyos. Naka-align ang buhay mo sa Diyos. The approval, the blessing, the joy, the peace, the control, the anointing, the power, blessing, susunod sa iyo. In the ultimate, in the end of your life, pag-asa at pagpapala, ibigay ng Diyos sa buhay mo. Naobserbara namin yan, minamahal. Or within ilang taon na ang paglingkod namin sa Diyos. Kasabi ko, Lord, walang pag-alinlangan. Ang hinihintay lang namin yung pagbalik mo. Sana wag lang magtagal. Hindi tayo maghirap. Darating pang kahirapan sa lupa, mga minamahal. Darating. Hindi pa tong kahirapan. Hindi pa tong kainitan. Hindi pa yung mga sunog. Hindi pa yan ang mga bagyo. Grabe pa. Nakasulat sa Biblia lahat. Hindi lang itong conflict. War and conflict. Hindi lang yan. Inflation. Hindi lang yan. Nasa Bible pa yan. Dahil dataring ang araw, wala ka na mapalit. Wala ka na mabili. Kung wala kang tatak ng 666. Kaya ang ating pinakapag-asa, mga minamahal, walang iba. Yung ating sinseridad. Submission of ourselves, aligning of ourselves in faith in serving the Lord. Para hindi tayo babalik ba ng Panginoon, naka-align tayo sa Diyos. Nasabit natin fully ang ating buhay sa Panginoon. Nasunod natin ang kalooban ng Diyos. Thy will be done in our life. Hindi ating sariling masunod. Ang kalooban is para sa atin. Sunod tayo sa Panginoon. Kaya ang ating pag-asa, He gave us hope in the end of our life. Anong hope natin? Isa lang, yung pagbalik ng Diyos. Our blessed hope, we have only one blessed hope, the appearing of our great God and Savior, Jesus Christ in the air. That is the rapture time. Tutunog ang trumpita ng Diyos. Kailangan, pagtunog ng katapusan trumpitas, lahat tayo makarinig. Ang di tayo makarinig, sayang! Ang ilang taon na paglingkod natin. Dapat walang masayang. Lahat tayo makarinig ng katapusan ng trumpita ng Diyos. Pananawagan ng Panginoon during the rapture. Kaya maglingkod tayo na naka-align, fully submit ang ating buhay sa Diyos. Huli sapir ngayon. Think it all over and search your heart. Kung saan ka nagkulang, nagkasala, nagkamali. You align your heart to God. Submit your heart to God today. Upang daluyan tayo ng banal na presensya ng ating manapay. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Kung mayroon tayong bisita, patanggapin natin sila. Wala naman tayong lahat kapatiran. Magsumikap sa araw na to. Maalay ang puso natin sa Diyos. Maging fully surrender ang ating puso sa Diyos.
life is not at all time, but my friend. What is our life? If you believe in yourself, there's someone who wants to lie with you. You'll never be alone. Just learn to reach out. And open your heart. Lift up your hands. Hallelujah. And He'll show you the way. Cast your burden upon Him. Come to me. Come to me. All of you are tired of carrying heavy loads. Hallelujah. I will give you rest. You feel the world is a bleak time. Bayaw ka mo, sing it, hallelujah. And you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see hope. And you'll see hope. And there's no need to run. Lift up your hands. Lift up your hands. And He'll makes you feel alright. Jesus. And He said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden. To me, all of you are tired of carrying. Sing it. Lord, I will give you this and my burden is light. Come to me, come to me. And I will give you rest. Sing it, hallelujah. Jesus said, cast your burden upon Him. Those who are heavily laden, come to me, all you who are tired of carrying heavy loads. For I will give you easy. My burden is light. Sing it. Come to me, and I will heal your eyes.
Lumapit ka sa Panginoon. And I will give. Ang Diyos mamigay ng kapahingaan sa atin. Singit, hallelujah. Jesus, we cast our burden to Him. Itugyan natin, ibigay natin ating kabigatan sa ating Panginoon. We have to lift up our hands to God, and He will show you the way. Bigyan tayo ng tamang daan. The Lord promised us that He give you hope. Bigyan tayo ng pag-asa sa dulo ng ating buhay. Kaya ang nating kabigatan, ibigay natin sa Panginoon. Cast your burden upon Him. For He carried for you. Those who are labor and heavy laden, nabigatan, naghirap. Bigyan tayo ng pag-asa. Salamat, Lord! Salamat sa mga pangako mo sa amin. Salamat. Thy will be done for us, Lord. Kalooban mo masunod para sa amin, hindi ang aming kalooban. Mayroong maganda kang plano sa aming buhay. You have a good plan and purpose for us, Lord. Hindi mo kayo pabayaan. Bigyan mo kami ng tamang pag-asa. Jesus. Jesus said, cast your burdens upon me. Those who are heavy laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Oh, tell you I will give you His easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you. Jesus said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Oh, tell you I will give you His easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Sing it. Napakabait ng Panginoon. Napakabait ng ating mahal na Panginoon.
Napagaganda ng kanyang mensahe para sa atin. Na hindi ang kalooban natin ang masunod palagi, kundi ang kanyang kalooban. Thy will be done on earth as it is in heaven. Father, if it possible, let this cup pass from me. But nevertheless, yet not I, but thy will be done. Hallelujah! Jesus. Mga minamahal, hawakan niyo po ang ubas at ang tinapay. The bread is the symbol of the broken body of the Lord. So that we became one in His body. And the cup, the symbol of His blood, who shed out from His body for the remission of our sin. Because there is the remission of sin, wala tayong kaligtasan. Kaya maraming salamat na palagi tayong ma-renewed, ma-refresh, malinis, mapalalahanan ng kanyang salita. We have to do it in remembrance to Him, on Him. Bayo ang kamot, magsisi tayo. Yung hindi pa nakapagsisi na pag-inulsol ng taos puso, gawin nyo na ngayon. Align your heart to the Lord. Align and submit your heart to the Lord today. Father, forgive us whatever transgress, sin committed from the Lord. You knows what we are doing. You knows our mind. You knows our heart, Lord. Where we commit sin. This moment, my God, we ask forgiveness from Thee. Patawarin mo kami. We need to align our heart to the Lord. And we need to submit our whole self to Thee, my God. To become one in You, Lord, because You are one body and member in particular, Lord. Kaya to the first prayer of the pastor, parents and the Lord, forgive us and cleanse our heart this moment, and to make us worthy and blessing of Thy sight to partake this sacred matter, for eating this bread and drinking this wine, in Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Jesus. Mami na mahal, hawakan yung tinapay. Symbol of the broken body na durog na lawas sa Ginoo. And when He has given thanks, He break it and said, take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin natin ang pan, mami na mahal. Hallelujah. And then we have to hold the grapes, the cup. Sabi dito, after the same manner, He also took a cup when He had supped, saying, this cup is the New Testament of my blood. This do ye as we drink it in remembrance in me. Inumin natin, ma'am naman. Hallelujah.
Thank you so much, Lord. For today you became one. And you align our heart today, my God. And forgiving our sins. Because blessing before thy sight, my God. Thank you so much for spiritual revival today. For all the beloved brethren, my God. Thank you so much for the Holy Spirit, Lord. Thank you so much for the revival, my God. Thank you so much for the love, kindness, and goodness, and everything to us, my Lord. Thank you so much. Your name will be lifted up. We glorify thy name. We exalt thy holy name, Father, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtugo at naghintay. At napagmasdan nila si Kristo'y pinatulan mamatay. Duguan at mayroon latay ang buo niyang katawan. At sa ulo may korona ng tinig. At sa bawat hakbang niya'y magamang ng mundo'y nagririnig. Hallelujah! Sa landas ng pagdurusa na bilang ni Jesus, namatay siya upang tayo'y masunod. Langit ay nilisan niya, inibig niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay naan sa Kalbaryo. Ngunit ay tumingin upang tayo'y lumingin. Sa cross ay naganap ang kanyang pasakit. Hallelujah. Namatay siya upang tayo matubos. Ito ay linisan niya, inibig niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Palakpakan natin Diyos mga mahal. Hallelujah. Salamat. Galbisyo po at bilang mga minamahal din tapos sa ating gawain, ating Holy Supper. Huwag tayo magtagal, mga minamahal. Tayo po niya manalangin sa lahat natin mga pangailangan. I believe and trust the Lord that recently He blessed us and He answers our prayer. But we humble ourselves, ask forgiveness, and we have to pray to the Lord. Pray to our Father in heaven that He forgive us and approve and give us a blessing today. The answers of our prayer, the healing of our sicknesses, the blessing, material, financial, spiritual blessing given to us. Manalangin po tayo, maminamahal.
So nadalangin namin, dearest beloved parents in the Lord, mala Panginoon, sa sandaling ito nandito kami. Nagsusumamo sa iyo, mala Panginoon, sa ganang amin. Wala kami magagawa, ikaw lang amin nasahan sa lahat ng bagay. Alam ko, pinatawad mo na kami, mala Panginoon. Binaba mo, presensya mo sa amin. Pagalingin mo aming karamdaman, baguhin mo ang buhay. Pagpalain mo kami, align our heart today. You hear, we submit our heart today, my God. Forgive us, Lord. Pour out the blessing in our midst right now, my Lord. To first pray, beloved parents, the Lord, beloved pastor, beloved stand pastor, beloved children. Bless us today, my God, in Jesus' name. Sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ipatong kamay sa iyong ulo, isa na kataas, yung may problema, dalawang kamay, lahat ay manalangin sa lahat namin mga webcast viewer throughout the world. Papalain po tayong lahat, abutin tayo ng Diyos, tayo kapangyarihan kamay. Minsan na po nito kami dumalangin sa iyo, malang Panginoon. So nagdalangin namin, beloved parents in the Lord, baba ang kapangyarihan mo sa amin. Lahat kapatid, may taglang karamdaman, problema, kahirapan, kahilingan sa iyo. I-grant mo, Panginoon, sa ilang mga palingin. Ibigay mo sila ng kahilingan, palanginitan ng kami sa oras ng mga problema. Pagpalain mo kami sa matirapin sa spiritual na bagay, Lord. Remove the hindrances, what weaknesses, poverty in our life, my God. In Jesus' name, I bind the power of darkness, demons, infirmities, sickness, and diseases. Cast out from my children right now in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Right now, problems, blessed, chilling, financially, persist, with my God, Lord, right now, my God. Remove the poverty, and weaknesses, Lord, right now. In Jesus' name, Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Lahat tayo ay pumalakpak ng malakas. Amen. Tumayo tayo, manamahal. Mayaw kamot, lukso kita, tulog ka bisis, kusog ka pagsinggit. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Amen. Namahal, ayaw mag-absent. Maning gamot, ngayong panahon, the day approaching sa buhay natin, marami ng mga na nangyari sa paligid dahil mga sign na marapit ang balik ang Diyos. Huwag tayo magliban, huwag tayo mag-hallelujah, simba kanunay habang may panahon, may oportunidad, may kagawasan tayo. We have to align ourselves to our loving God. Gawain natin ito para palakinan kita sa Ginoo. Makuha tayo sa special offering, maminamahal. Pagpray natin, dakilang Diyos ang banal sa Jesus, Panginoon. Pagpalain mo kapatiran, magbigay ng mga special offering nila. Panginoon, return the blessing to them abundantly, materially, financially, spiritually to the first prayer above the rest, beloved parents in the Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. It will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over again. And it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over again. And it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, and smile on your face. Give us Lord, let's give it to you. And how you give us a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Give measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the
Amen. Bless the Lord. God bless you po itong beloved mga koral. Mang minamahal, ang muhangyo lang ninyo, yung may gininto ang puso lang. Amen. Ayaw ko nga sana humingi sa inyo, pero siyempre, kapamilya man kayo namo sa church. Kaya hingi kami ng inyong kunting lang, kunting abuloy, tabang sa mong beloved Papa sa Surigao. Amen. Hingi lang kami, gamay lang, na tulong. The sincerity to prove the sincerity of your heart, love sa Panginoon. Kasi siyempre, among beloved Papa, medyo malaking gastusan kasi. For the kindness, Lord, for the compassion, forgiveness, and love to us, Lord. Salamat sa ginabayan mong gawain na tapos ikaw nagpadama ng presensya mo sa amin. Nagturo sa amin ng mga salita mo, Lord, sa aming mga pagmamahal sa bawat isa sa iyo, Lord. Kaya sa aming pag-uwi, ingatan mo kami sa aming pag-uwi at ingay mo, iwas mo kami sa disgrasya, sa kunapakan mga trouble, sa may nagmamaniho, ang nag-commute, Lord. At dalating mo sa aming balay nga maluwalhati at ibalik mo kami sa Merkules na madasigon. Sa pangalan ni Jesus, dalangin Pastor, parents in the Lord. Jesus' name. Amen. God bless you so much po. Maglamanuhay kita. We love you in the Lord and our dear Jesus loves you more. Yes, I love you with the love. Palihas, dali lang, Lord. At tuling kuranan, tabangan, tagamada.